ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pag-ibig ang pinakadakilang bagay na regalo ng Diyos sa daigdig. Kaya nga kung meron tayong kakayahang magmahal ng isang taong hindi natin kaano-ano, gawin natin. Sa ganoong paraan, naililigtas natin sila at napupunan nito ang mga kakulangan sa kanilang puso. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na ba na tinuring mong pamilya kahit na hindi mo kadugo? Dear Papa Dudut, magandang mainit na tanghalian po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Vian. Kaka 34 lang last July at isa po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig. Taga Quezon City po kami ng mister ko at meron na po kaming isang anak na babae. Stay at home mom po ako dahil preggy ako sa second baby namin kaya marami rin akong time na makinig sa programa ninyo tuwing tanghali at paggabi naman ay minamarathon ko po ang Barangay Love Stories sa online. Aliw na aliw po ako sa mga istorya na pinapadala sa inyo ng mga kabarangay natin. Kaya sinabi ko sa mister ko na gusto kong sumulat sa istasyon ninyo. Bagay na sinang-ayunan naman niya. Bali ang kwento po na isi-share ko ay nagsimula noong 10 taong gulang ako. Papa Dudut, meron na po ba kayong tao na tinuring ninyo ng pamilya kahit na hindi ninyo kadugo? Ako kasi ay meron. Yun po ang Yaya Trining ko. Single mother po noon ang Mama Janice ko matapos maagang mamatay ni Papa dahil sa bone cancer. Hindi naman po kami mayaman pero may maliit silang negosyo ng bigasan at iba pang goods sa naipundar sa palengke na pinapatakbo ng mama ko. Doon po kami kumukuha ng pera para sa pag-aaral ko, pagkain namin at pambayad sa mga bills. Sabi ni Mama, mahalaga raw po ang business namin na yon dahil yun na lamang ang meron kami. Kamuntik na rin po kasi yung mawala nang nagpagamot si Papa. Kaya ginawa po ni Mama ang lahat para maisalba ang tanging kabuhayan na meron kami kahit kapalit noon ang pagkawala niya ng oras at panahon na alagaan ako at magpakananay sa akin. 10 years old po ako nang dumating sa bahay at buhay namin si Yaya Trining. Ang tanda ko'y nasa early 30s siya noon. Mahaba po ang buhok niya, morena ang balat, pango ang ilong, meron po siyang nunal sa baba at may katabaan po siya, Papa Dudut. Pero mabait po si Yaya Trining dahil pinagluluto niya kami. Naglilinis siya ng bahay at inaasikaso niya po ako simula paggising ko sa umaga, pagpasok at pagsundo sa school at hanggang bago ako matulog. Paru-paro? Uy! Paru-paro! Sandali! Hintayin mo ako! Vian, huwag kang tumakbo. Baka madapa ka. Paru-paro! Hintayin mo ako! Ay, naku, bata ka. Vian, naku. Halika, tutulungan kitang tumayo, dali. Ayoko sa'yo! Ha? Gusto ko si Mama! Ayoko sa'yo! Ay, kaso wala ang mama mo rito. Ako lang ang nandito. Tingnan mong tuhod mo, may gasgas. Halika na, gamutin na natin bago pa yan ma-impeksyon. Okay po.
Dito ka muna sa bangko, ha? Kukuha lang ako ng ipanggagamot sa sugat mo. Saglit lang ako. Opo. Yaya, bilisan niyo po. Dumudugo na po. Oo, andito na ako. Tingin nga ng tuhod mo. Ay, naku, mapapagalitan tayo ng mama mo pag nakita niya tong sugat mo. Akin na yung tuhod mo. Oh, sandali Aray ko po, ya. Sakit po. Oh, ayan. Masakit pa rin? Hindi na po. Bakit mo ba kasi hinabol yung paru-paro? Gusto ko po kasi makipaglaro sa kanya eh. Wala po kasi ako kalaro, Yaya. Yung mga bata sa labas, ayaw lumapit sa akin. Andito naman ako. Pwede ko makipaglaro sa'yo kung gusto mo. Talaga po? Oo naman. Kaya nga ako kinuha ng mama mo para bantayan at samahan ka. Kaya lang dahil sa gasgas mo, baka mapagalitan tayo nun pareho. Di naman po pinapansin ni Mama kapag may sugat ako. Nung nakaraan, nung matagal na po, wala pa kayo. Sabi ko po masakit daliri ko kasi naipit. Sabi lang niya kasalanan ko raw. Ha? Sinabi ng mama mo yun? Opo, kaya po kapag may masakit, hindi ko na lang po sinasabi sa kanya. Hay. Pero, wag mo na uli gagawin yon kasi nandito na ako. Pag may masakit, sabihin mo sa akin para nagagamot natin. Kasi baka lumala, mas ikapahamak mo pa. Hindi po kayo magagalit? Hindi. Uunahin ko pa ba yun kaysa gamutin ka? Alam ko, bago lang ako rito sa inyo. Pero mabait naman ako. May anak din kasi ko na naiwan sa probinsya. Kasing edad mo rin. Kaya kapag nakikita kita, naiisip ko siya. Bakit niyo po siya iniwan? Mamimiss niya po kayo. Namimiss ko na rin siya pero kailangan ko magtrabaho. Yun yung dahilan ko kaya ko siya iniwan sa probinsya. Hindi po ba pwede doon na lang kayo magtrabaho sa malapit? Pwede naman, pero walang oportunidad dun sa amin. Kaya nakipagsapalaran ako rito sa Maynila. Hindi ko po kayo maintindihan. Hayaan mo na. Mahalaga, nabibigay ko pangangailangan niya kahit nandito ako sa malayo. Sigurado po na masaya naman siya kahit malayo kayo kasi alam po niya love niyo po siya. Ako kasi, hindi ko maramdaman na love ako ni Mama. Lagi po siyang busy. Wala na po siyang oras makipaglaro sa akin. Siyempre, love ka rin ng mama mo. Baka hindi lang siya katulad ko na laging sinasabi sa anak ko na mahal ko siya pag nag-uusap kami sa cellphone. Pero alam ko, mahal na mahal ka ng mama mo. Tapos, love din kita para dalawa na kaming mahal ka. Okay ba yon? Opo! Thank you po sa paggamot ng sugat ko, Yaya. Walang anuman. Gusto mo pa bang maglaro? Tara, dali! Para hindi mo na hinahabol yung paru-paro. Yay! Sige po, tara na po! Oh, dahan-dahan lang. Huwag kang tumakbo, baka madapa ka na naman. Hindi po ako sanay na merong ibang tao sa bahay namin. Simula kasi nang maging busy na si Mama sa negosyo namin. Pinilit ko po ang sarili ko na matuto ng mga bagay-bagay. Para naman hindi po ako kawawa. Pero aaminin kong mahirap po bilang isang bata. Halimbawa, may isang insidente na halos maubos ko po yung gas namin dahil naiwan ko yon na bukas habang may pinapakulo ako. Gusto ko po kasing uminom ng gatas kaya nagsalang ako ng tubig sa takure. Gumamit pa nga ako ng upuan bilang tungtungan para maabot yung kalan dahil medyo mataas tapos maliit lamang po akong bata. Kaya lang nalibang naman ako sa pakikipaglaro sa tuta ng kapitbahay namin kaya nawala na sa isipan ko ang pinapakulo ko. Noong time na yon ay dumating si Mama galing sa palengke tapos nakita niya yung nakasalang na halos nag-evaporate na sa hangin yung tubig. Kaya galit na galit po siya sa akin, Papa Dudut.
Hindi ko po yun makakalimutan kasi tinawag niya akong pasaway na bata at nagmamarunong. Kaya nga hindi na ako nagtaka nang dumating sa bahay namin si Yaya Trining. Tubong La Carlota City sa Negros Occidental po si Yaya Trining, Papa Dudut. Malumanay po ang boses niya. Masipag at mabait po siya kaya hindi nakataka-taka na madali niyang nakuha ang loob ko. Pero ang isang bagay na nagustuhan ko sa kanya ay yung trato niya sa akin para na po niya akong anak, Papa Dudut. Sinabi sa akin ni Yaya Trining na meron siyang isang anak na babaeng naiwan sa Negros na nasa pangangalaga ng magulang niya. Kaedad ko lang din po, 10 years old ng panahon na yon. Bale, lumuwas po siya ng Maynila para makipagsapalaran. Sa ilang taon niya rito ay marami na siyang napasukang trabaho tulad ng pagiging serbedora sa karinderya, tendera sa bakery at siumayan, sales lady sa ukay-ukay at paggawaan ng cellphone at kung ano-ano pa. Inirekomenda lamang siya kay mama ng ninang ko ng isang beses ay nabanggit sa kanya ni mama na naghahanap kami ng makakasama sa bahay. Sakto na nagsara yung cellphone shop na pinapasukan ni Yaya kaya agad niya pong tinanggap ang trabahong inalok sa kanya ni mama. Simula noon ay para na ako nagkaroon ng ikalawang nanay sa katauhan ni Yaya Trining. Ma, laro po tayo. May dala po akong manika. Di mo ba nakikitang pagod ako? Kakarating ko lang galing trabaho, Vian. Pero miss ko na po kayo. Anong miss? Magkasama naman tayo rito sa bahay, di ba? Lagi-lagi tayo nagkikita, paano mo ako mamimiss? Basta po. Ay nako, doon ka nga sa kwarto mo, wag mo akong ginugulo. Nagpapahinga yung tao. Sige na po, Mama. Kahit sandali lang po. Tigas talaga ng ulo mo ha. Di ka nakakaintindi? Akin na yung manika mo. Akin na sabi! Po masira. Wala akong pakialam. Dapat dito sa manika mo, tinatapon doon sa malayo. Yan! Bakit niyo po tinapon manika ko? Para kunin mo doon tapos wag ka nang bumalik dito. Kakainis kang bata ka? Di ka marunong pagsabihan? Halika rito. Ha? Dapat sa'yo pinapalo eh. Halika! Yan kasi! Pasaway ka! Kinagalit mo ko? Kita mong masakit na nga ulo ko sa pagod? Tumahimik ka nga! Ang ingay mo! Ma'am! Ma'am, tama na po! Nasasaktan na po si Vian! Yaya! O tapos magtatago ka sa yaya mo? Halika rito, Vian! Di pa ako tapos sa'yo! Ay, tama na po, ma'am! Natatakot na po si Vian! Mabuti nga yun eh, para hindi niya ulitin yung pang-istorbo sa akin. Sinabing pagod ako, tapos gusto niya makipaglaro. Di ba dapat ikaw ang kalaro ng batang yan? Kaya nga kita kinuhang kasama namin dito sa bahay eh, para hindi na ako iniistorbo ng batang yan. Vian, dun ka muna sa kwarto mo ha. Susunod na lang ako, okay? Sige po. Ayan, wala na si Vian. Ma'am, gusto niyo po bang ikuha ko muna kayo ng tubig? Sige, kanina pa ako uhaw na uhaw. Sige po. Napakapasaway na bata. Pagod ka na, dinadagdagan niya pa. Ito na po tubig niyo, ma'am. Salamat. Ma'am, tungkol po dun sa nangyari kanina, naglalaro po kami ni Vian sa kwarto pero nung narinig niya yung pagdating niyo, sabi niya po gusto raw po niya kayong makalaro. Ma'am, namimiss na po kayo ng anak niyo. Pero pagod nga ako. Mas gugustuhin ko na lang magpahinga kaysa makipaglaro sa kanya. Tsaka wala ba siyang kasawaan sa laro na yan? Maghapon na nga kayo naglalaro, idadamay niyo pa ako. Ay, pero wag niyo naman po sanang paluin si Vian. Bata pa po yun. Sino ka para sabihin sa akin yan? Baka
nakakalimutan mo, nanay pa rin ako ni Vian. At kapag matigas ang ulo niya, papaluin ko siya. Nanay din po ako, ma'am. Hindi po maganda na namumulat sa palo ang mga bata kasi kalalakihan nila yung takot sa atin ng mga magulang nila. Baka po hindi na sila magsabi sa atin ng mga problema nila kasi sinasaktan natin sila. Mas mabuti nga na di na siya magsabi sa akin ng mga problema niya. Kasi may sarili naman akong problema. Tsaka pwede ba? Huwag mo nga akong pangaralan. Nandito ka para bantayan niyang anak ko, hindi para turuan ako ng kung ano-ano. Alam ko ginagawa ko training. Sana alam mo rin kung ano lang ang trabaho mo. Huwag kang intrimidida. Sorry po, ma'am. Sorry ka dyan. Pareho nyo nang sinira ni Vian ang gabi ko. Pag-untugin ko kayo eh. Nako, makapasok na nga sa kwarto at makatulog. Nakakainis kayo? Hindi na po ba kayo kakain? Hindi na, busog ako. Huwag kayong maingay na dalawa, ha? Ayaw ko pong magtanim ng sama ng loob sa mama ko dahil hindi po ganun ang turo ng father sa misa sa simbahan, pero bilang isang batang salat sa pag-aaruga ng magulang. Hindi ko po mapigilang magtampo at maghinanakit sa mama ko. Alam ko naman po na busy siya sa pagtatrabaho, kaya hanggat maaari ay pinapagaan ko yung bawat sandali, lalo na pag uuwi siya ng bahay namin. Pagod po si mama kaya inaabutan ko po siya ng tubig na maiinom noong wala pa si Yaya. Tapos sinasabi ko na mamasahihin ko yung binti niya na lagi niyang nirereklamong namamanhid at masakit gawa ng maghapon niyang pagtayo, lalo na pag maraming customer. Pero lahat ng effort ko para makabanding kami ni mama ay binabaliwala niya. Tapos sinasaktan na rin niya ako. Madalas niya akong paluin kapag napipikon po siya sa kakulitan ko. Kaya umiiyak na lamang ako. Pag gano'n na po ang nangyayari ay pumapagitna po sa amin si Yaya Trining para hindi na po ako masaktan pa ng husto ni mama. Nagagalit din po si mama kay Yaya pero hindi po yun pinipersonal ni Yaya Trining. Mas focus po siya sa pagpapatahan sa akin kasi ang lakas po ng iyak ko. Lalo na kapag natamaan ako ng kamay ni mama, Papa Dudut. Hindi ko po makakalimutan yung kinarga ko ni Yaya. Tapos nakasubsob lamang ako sa leeg niya at umiiyak ng mahina para hindi na marinig ni mama. Nagagalit po kasi siya sa ingay ko. Kapag nahihimasmasa na po ako at tumatahan na ay nanonood kami ng cartoons o di kaya ay naglalaro kami ng board games. Tapos may mga araw po na ginagawa na ko ni Yaya Trining ng dessert na gawa sa balinghoy o cassava na sikat daw sa probinsya nila. Unti-unting napupunan po ng pag-aaruga ni Yaya Trining ang puso kong salat sa pagmamahal at atensyon na mula sa sarili kong ina. Kaya naman masaya po ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagpapatuloy po ng buhay ko noon kasama si Yaya Trining sa bahay namin ay napansin ko po na lalong naging busy si mama pero hindi na lamang sa negosyo namin. Dahil nagka-boyfriend na po siya. Hindi lang po isa, Papa Dudut, kundi marami pong nakarelasyon ng mama ko sa loob ng halos 3 buwan. Hindi po niya sa akin pinapakilala yung mga nagiging boyfriend niya. Nakikita ko na lamang na inuwi niya po sila sa bahay tapos ay pumapasok sila sa kwarto ni mama at nagkukulong doon. Pag nakikita ko si mama, mukha naman siyang masaya pero parang lalo po siyang nawala ng pakialam sa akin, Papa Dudut. Hanggang sa nakasanayan ko na lamang po na lagi siyang may inuuwing lalaki sa bahay tapos ay umaalis din pag umaga. Kapag nangyayari yon ay sa kwarto po ni Yaya Trining ako natutulog kasi natatakot po ako na baka may mangyaring masama sa akin gawa ng may ibang taong pinapapasok si mama sa bahay, Papa Dudut. Isang gabi may inuwi na namang lalaki ang mama ko. Tapos narinig ko na lamang na nagsisigawan sila. Pareho po silang galit pero mas galit at mas mataas ang boses ng mama ko. Basta ang natatandaan ko lang.
Sinabi ni Mama na pinipirahan lamang siya ng lalaki, kaya ayaw na raw niya na makita ito. Nagtataka nga ako kasi nang umuwi sila ay nagtatawanan pa sila noon pero mukhang nakainom din sila pareho. Sa takot ko ay kinatok ko po yung kwarto ni Yaya kahit na alam kong tulog na siya. Palibhasa kalagitnaan na po yun ng gabi at baka nasa madaling araw na. Buti na lamang mas nangibabaw po ang worry ni Yaya Trining sa akin kesa sa antok niya ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Hala, Yaya. Hindi ko pala kasama yung manika ko. Naiwan ko sa kwarto kasi nagmamadali na ako pumunta dito. Gusto mo bang kunin ko? Huwag na po. Huwag niyo po ako iwan dito, Ya. Ay, sige. Alam ko na. Meron din akong manika rito, kaso... Talaga po? May manika kayo? Meron, kaso di katulad ng manika mo. Teka, asa na ba yon? Hahanapin ko lang. Eto, nakita ko na. Tingnan mo. Wow! Ano po tawag dito? Paper doll ang tawag dyan. Laging nilalaro ng anak ko sa probinsya. Yan lang kaya kong ibili sa kanya eh. Ngayon lang po ako nakakita nito pero nagagandahan na po ako. Pwede po ba natin laruin? Oo naman. Ganito lang gagawin mo. Kunin mo yung manika. Tapos, pwede mo siyang bihisan ng iba-ibang damit na gusto mo. Sige, ito. Hawakan mo to. Susuotan ko po siya ng bestidang pula. Sige, okay yan. May sapatos din siya. Ito. Ikabit mo sa paa niya. Tupiin mo lang yung papel sa gilid. Yun kasi ang magsisilbing lock para kumapit yung sapato sa paper doll. Ganito po? Oo! Ang galing mo! Yan, ganyan. Teka, saan ba yun? Eto, may bag din yan. Kompleto po accessories. Aba, syempre. Daig pa po yung manika ko, Ya. Talaga? Sige, kabit mo rin tong sombrero niya. Ganito po? Ganyan nga. Madali lang po pala laruin to tapos nakakatuwa rin. Buti na gustuhan mo. Nakita ko kasi yan dun sa mga nilalakong laruan ni Manong nung nakaraang araw, kaya bumili ako ng 2. Naaalala ko kasi yung anak ko. Ito lang po ba laruan niya? Wala po siyang totoong manika? Wala pa. Pero plano ko siyang bilan kahit na lagi niyang sinasabi na kontento na siya sa paper doll. Nag-iipon pa ako para sana surprise gift ko sa birthday niya. Matutuwa po yun! Buti pa po yung anak niyo, mahal na mahal niyo. Si Mama kasi, parang hindi na ako love. Lagi po siyang walang time sa akin kasi busy siya sa business tapos sa ibang tao po. Minsan, di ko po mapigilan mainggit sa kanila kasi mas pinapansin pa sila ni Mama kaysa sa akin. Ay, liga nga rito, Vian. Yayakapin kita para maramdaman mo na mahal kita. Buti na lang may yaya training ako kasi kahit papaano may nagmamahal sa akin. Ang bata mo pa para maranasan yung pakiramdam na walang nagmamahal sa'yo, Vian. Sana kahit di mo ko totoong mama, na ipaparamdam ko sa'yo yung pagmamahal ng isang ina. Para sa akin, kayo na pong totoong mama ko. Kung pwede lang kitang tawaging totoong anak ko para may kalaro yung anak ko sa probinsya eh. Paniguradong matutuwa yun. Alam ko po na miss na kayo ng anak nyo. Pero sana po wag nyo po akong iiwanan, Yaya. Hindi ko po kasi alam gagawin ko kapag nawala kayo. Natatakot ako kay Mama, pati sa mga lalaki na kasama niya. Pag umalis kayo, wala na po akong kakampi. Ayoko po mag-isa sa bahay na to. Hindi naman ako aalis agad, Vian. Siguro kung mangyayari man yun, malaki ka na. May sarili ka na ring pamilya at mga anak. Tsak hindi mo na ako kailangan. Kahit po malaki na ako, gusto ko po nasa tabi ko lang kayo lagi. Gusto ko po na maglaro pa rin tayo ng paper doll, Yaya Trining. Pwede po ba yun? Please po, magpapakabait po ako lalo para hindi kayo mawala.
Sana nga pwedeng hindi ako mawala sa tabi mo. Sana kahit matanda na ako, magkasama pa rin tayo at naglalaro ng paper doll. Promise po ha. Hindi kayo mawawala, Yaya. Pinky promise po tayo. Pinky promise? Paano yun? Ganito po. Akin na yung small finger nyo. Tapos yung sa akin din po. Ayan, pinky promise po, Yaya. Na hindi nyo po ako iiwan. Pinky promise na hindi ko iiwan si Vian. Yay! Tara, Ya. Maglaro pa po tayo ng paper doll. Kahit na malaki ang pagkukulang sa akin ni Mama, napunan po yun lahat ni Yaya Trining. Para sa akin ay siya na po ang totoong mama ko dahil sa kanya na ako lumaki. Siya po ang umaattend sa mga meeting namin sa school at siya rin ang kasama ko noong graduation namin sa elementary at high school. Ayaw po kasi ni Mamang pumunta sa mga ganong event dahil nakaka-bore daw po. Mas mabuti pa na magtinda na lang daw siya sa palengke, kumita pa siya ng pera kaysa tumunganga, manood at pumalakpak sa akin habang umaakyat ako sa stage para kunin ang pinaghirapan kong diploma. Dinamdam ko po ang katuwiran na yon ni Mama Papa Dudut. Konesyon ko nga po yung pagmamahal niya sa akin bilang anak hanggang sa magdalaga na ako. Pero nananatiling malayo po ang loob sa akin ni Mama. Kaya ako na lamang ang napagod na mamalimos ng atensyon sa kanya. Hindi naman po niya ako pinababayaan. Good provider siya, Papa Dudut, dahil pinapakain niya ako at pinag-aaral. Masama na ba akong anak kung para sa akin ay nakukulangan pa rin ako sa mga ginagawa niya? Hindi niyo po ako masisisi dahil ng mga panahon na yon ay may ka-live-in na po si Mama. Si Alfred po na kaisa-isang lalaking pinakilala niya sa akin at sinabing magiging stepfather ko na, Papa Dudut. Kaya lang masama po ang kutob ko sa live-in partner ni Mama dahil may taglay po itong kamanyakan. Bango-bango mo talaga. Tito? Tito, ano pong ginagawa niyo? Ba't nandito kayo sa kwarto ko? Tsaka, wag po! Anong wag po? Wala pa naman akong ginagawa sa'yo ah. Kung makasigaw ka dyan, akala mo inaano kita. Ano nga pong ginagawa niyo rito? Na-miss lang kita. Masama ba yun? Gusto ko lang makipagkwentuhan sa'yo. Makipag-bonding, ganun. Napapansin ko kasi na ang layo-layo na ng loob mo sa akin eh. Bakit mo ko iniiwasan eh? Nakatira tayo sa isang bubong. Hindi maganda yun. Pangit yung ganun. Umalis na po kayo, please po. Huwag niyo po akong gawa ng masama. Hindi kita gagawan ng masama. Kaya bakit takot na takot ka? Kung may gagawin man ako, sigurado masasarapan ka. Ha? Dalagang-dalaga ka na talaga. Uy! Tumigil ka nga! Ingay-ingay mo! Ano ba? Tumigil ka sa pag-iyak mo kundi lalo kitang sasaktan! Hoy! Anong ginagawa mo sa alaga ko? Ayasak, Lolo! Walang diya ka! Umalis ka nga dyan! Nakasampa ka pa talaga kay Vian! Tarantado ka! Aray! Hoy! Tumigil ka nga, Training! Anong nangyayari rito? Bakit mo sinasaktan si Alfred Trining? Mama! Raulo yung babaeng yan, Janice! Sabihan mo yan, baka di ako makapagtimpi dyan! Ano ba kasing nangyayari rito? Trining, tinatanong kita. Ma'am, yan si Sir Alfred po. May masamang ginagawa sa anak niyo. Ano? Hindi totoo yan! Janice! Huwag ka maniwala sa katulong. Katulong lang yan. Ano alam yan? Ma, totoo po yung sinasabi ni Yaya. Pinasok ako sa kwarto ng lalaking yan tapos plano niya akong gasahin. Hoy, V, ano ni pinagsasabi mo? Bawiin mo yung sinabi mo. Sumigaw po si Vian. Humihingi siya ng saklolo, ma'am. Kaya napatakbo ko sa kwarto ng anak niyo. Tapos kitang-kita ko po na nakasampa sa kanya si Sir Alfred. Hoy, Lucaret! Sinungaling kang babae ka. Wala akong pinagagawang masama sa inyo. Janice, huwag ka nagpapaniwala sa dalawang yan. Gumagawa lang sila ng kwento kasi gusto nila akong siraan sa'yo.
Ma, hindi kami nag-iimbento ni Yaya. Si Tito Alfred po ang may gustong gawing masama. Tumigil na nga kayo! Paano magagawa ng tito mo yan ay mabuting tao siya? Oh, kita nyo na? Huwag kasi kayo gumagawa ng kwento. Kakapal na mukha nyo. Tsaka ako pa talaga palalabasin yung masamang tao? Ako pa? Eh ikaw nga training, inaakit mo ako eh. Anong pinagsasasabi nyo? Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko na may gusto ka sa akin. Lagi ka nagpapakyut kapag nakikita mo ako. Huwag ka na magkunwari, para kang tanga. Tsaka, di ba Janice? Napapansin mo rin yun? Ikaw pa nga nagsabi sa akin nun eh. Ma'am, hindi po totoo yan. Mama, nagsisinungaling po si Tito. Wala akong pakialam! Lumayas ka na ngayon sa bahay namin training bago pa kita kalag ka rin sa labas! Pero ma'am! Umalis ka na sabi! Habang kaya ko pa magpigil! Pinagkatiwalaan kita? Pero para lang pala ako nag-aalaga ng ahas na tutuklaw lang sa akin? Ma, please makinig po kayo. Huwag niyo po paalisin si Aya. Wala po siyang ginagawang masama. Tumahimik ka na, Bia! Baka gusto mong palayasin din kita sa pamamahay ko! Mama naman. Ay, alam mo training, kung ako sa'yo, umalis ka na lang kasi. Masyado na masikip tong bahay para sa ating apat. Yaya, huwag ka umalis. Huwag mo po ako iwan dito. Dalawang beses pong nadurog ang puso ko ng gabing yon, Papa Dudut. Una, nang hindi kami pinaniwalaan ni Mama tungkol sa tangkang panggagahasa sa akin ng live-in partner niya. At ikalawa ay noong palayasin niya si Yaya Trining sa bahay namin dahil mas pinaniwalaan niya ang gawa-gawang kwento ng demonyong lalaking yon. Ayoko pong iwanan ako ni Yaya sa poder ng mama ko kasama ang Alfred na yon dahil natatakot po akong maulit ang masama niyang plano sa akin. Nagmakawa po ako kay Yaya Trining na isama niya ako kung saan siya pupunta pero kapwa po kami walang nagawa ng pumagitna na si Mama. Bulag na bulag po siya ng galit at panibugho niya noon dahil paniwalang paniwala siya sa kwento sa kanya ni Alfred. Awang-awa rin po ako kay Yaya dahil sinakta na siya ni Mama. Pinagsalitaan ng masama at pinalalayas pa sa bahay namin ora mismo. Nang makalis na po si Yaya Trining ay nagkulong po ako sa kwarto ko, Papa Dudut. At lumalabas lang tuwing papasok ako sa school. Late na rin po akong umuwi para tulog na silang dalawa. Ayoko po kasing magpang-abot pa kami ng live-in partner niya dahil natatakot po akong makita ang hayop na yon. Wala naman po akong mapagsabihan tungkol sa nangyari kaya doble ingat na lamang ako. Kinakandado ko po ang kwarto ko at lagi akong may katabing matulis na bagay pag natutulog. Marami na po akong inisip na paraan kung paano makakaalis sa bahay namin nang hindi pinapalayas ni Mama. At sinamantala ko po ang pagkakataon na mag-aral sa malayo para makapag-dorm ako. Mabilis po na lumipas sa mga taon hanggang sa nakagraduate na ako ng college sa kurso kong Business Administration, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero bago po ako makapagtapos ay marami pa pong nangyari sa pamilya ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Una na po doon yung pagkakasangkot ng live-in partner ni Mama sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot dahilan para pagnakawan na niya ng perang mama ko at pagmalupitan nito. Kasama ko po si Mama na nagpakulong sa kanya, Papa Dudut. Pero hindi pa po doon natatapos ang lahat dahil sinubo kami ng Diyos. Nang biglang humina ang katawan ni Mama at nagpabalik-balik kami sa ospital. Akala ko po ay simpleng sakit lang na pwedeng mawala kapag nagpahinga siya. Pero na-diagnose po siya na meron siyang stomach cancer ang mama ko. Nasa 4th year college na po ako noon at isang semester na lamang ay gagraduate na ako. Pero dahil sa mahal na gamutan ni Mama ay nasaid po ang pera namin sa bangko at kamuntik-muntika na.
na mawala sa amin ang negosyong bumubuhay sa amin ng ilang taon. Kaya nga habang nag-aaral at meron namang ilang araw na bakante na walang klase, ako po ang tumatawa at nagtitinda sa bigasan namin kapalit ni Mama Papa Dudut. Nagsika po ako na may taguyod at may salba ang business namin dahil doon lang ako kumukuha ng pera para sa pagpapagamot ni Mama. Hindi nagtagal, nakagraduate naman ako. Unfortunately ay hindi ko na rin po kinayang ipagpatuloy yung business namin gawa ng iba pang pangyayari kaya nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho sa corporate. Nag-aral din akong mag-virtual assistant para may pinagkakakitaan ako sa gabi. Kulang na lamang ay hindi ako matulog para lamang kumita ng malaki, Papa Dudut. Halos sa ospital na kasi tumira si Mama at ako lang ang nag-aasikaso sa kanya dahil kakaunti lang naman ang mga relatives namin at ang iba ay nasa malalayong probinsya pa. Isang araw habang namamalengke po ako ng mga supplies namin ni Mama sa bahay, napadaan po ako sa isang tindahan ng mga laruan tapos ay nakita ko po yung paper doll na madalas naming nilalaro ni Yaya Trining. Ewan ko pero bigla na lamang po akong naiyak matapos mag-flashback sa akin ang kabataan ko. Siguro kasi naalala ko pa na ang gaan-gaan ng buhay noong araw kumpara sa noong tumanda na ako. Tapos ayon, hindi ko napansin na nilapitan na pala ako ng isang matandang babae na tumatao sa tindahan na yon. At laking gulat ko nang mamukhaan ko siya. Walang iba kundi si Yaya Trining, Papa Dudut. Vian, ang laki-laki mo na tapos lalo ka pang gumanda. Yaya talaga. Bulera pa rin po kayo. Hindi kita binobola, no? Kamusta ka na ba? Mabuti po. Graduate na po ako sa college ya. Tapos, ilang taon na rin ako nagtatrabaho. Ganun ba? Maalala ko pala. Yung dati yung bigasan, bakit iba nang tumatao? Hindi na ba nagtitinda mama mo? Hindi na po. May sakit po si mama ngayon kaya hindi na po siya nakakapagtinda. May cancer po siya at ilang taon na rin siyang pabalik-balik sa ospital. Ano ka mo? Naku anak, kawawa naman ang mama mo. Nasa na yung kinakasama niya? Wala na po. Nakakulong na kasi adik tapos lagi pa pong pinipisikal si mama. Naku, napakahirap naman ang pinagdadaanan mo, nak. Tapos mag-isa ka lang nagtatrabaho. Kinakaya kasi magulang ko pa rin naman po si mama. Pero minsan, napapatanong po ako sa Diyos kung bakit nagkaganito yung lahat. Hindi naman po sa nagbibilang ako ng hirap. Siguro kapag napapagod na ako tapos wala po ako mapagsabihan. Naiisip ko po yung mga bagay na yon. Doon ko po kayo mas namimiss, Yaya. Ay, sorry anak, kasi iniwang kita noong araw. Wala naman po kayong kasalanan. Hindi niyo po ako iniwan kasi pinaalis kayo ni Mama. Yaya, sorry po ha. Kasi wala akong nagawa nun. Hindi ko po kayo na ipagtanggol kay Mama. Hindi mo naman kailangan humingi ng tawad. Nakaraan na yon. Napatawad ko na rin naman ang mama mo kahit na nagalit ako sa kanya noong una. Tanging dalangin ko na lang sa may kapal na sana iligtas ka niya laban sa kinakasama niya, Vian. Mukhang dininig naman po ng Diyos ang panalangin niyo kasi hindi na po naulit yung masamang plano sa akin ni Tito Alfred. Tapos ngayon, nabubulok na siya sa bilangguan. Kayo po, kumusta na po kayo? Eto, tuloy-tuloy lang sa buhay. Nung pinalis ako sa inyo, pumunta ako sa pinsan ko na nasa Parañaque. Doon na rin ako nakahanap ng trabaho. Yung tindahan kung saan ako tumatao, meron silang branch sa Parañaque. Pero nung nakaraang taon, nilipat nila ako rito sa Quezon City. Hindi po ba kayo umuwi sa Negros? Akala ko po kasi talaga umuwi kayo sa probinsya niyo. Umuwi ako, pero bumalik din ako rito. Kasama niyo po ba anak niyo? Kasi for sure malaki na rin siya. Kaidaran ko lang po siya, di ba? Oo, pero wala na ang anak ko, Vian. Patay na siya. Ho? Bakit po? Namatay siya sa panganganak sa panganay niya nung nakaraang taon.
Nagkakomplikasyon na ayon sa mga doktor. Patay din yung apo ko pagkasilang. Sorry po, Yaya. Hindi ko po alam. Yun po ba yung dahilan kaya bumalik kayo rito? Oo. Nalulungkot kasi ko dahil doon mag-isa na lang ako. Wala na ang anak ko kaya sinabi ko sa sarili ko na magtatrabaho na lang ako rito. Sana po may pwede akong gawin para mapagaan yung pinagdadaanan nyo, Ya. Pareho lang naman tayong may dinadala sa buhay. Pero masaya ako kasi nakita kita uli, nak. Tingnan mo, naiiyak tuloy ako. Ya, wag na po kayong umiyak. Naiiyak po ako eh. Ako rin po, masayang masaya kasi nagkita ulit tayo. Ang tagal ko pong hinintay yung araw na to kasi akala ko talaga hindi ko na kayo makikita. Walang gabi simula nung umalis kayo sa bahay namin na hindi ko po kayo naisip. Lagi ko po kayong namimiss kasi para sa akin totoong magulang ko na kayo. Nung nawala kayo sa bahay, pakiramdam ko nawalan din ako ng nanay. Hindi ka nawalan ng nanay kasi andito na uli ako. May dahilan ng Diyos kung bakit kailangan nating magkahiwalay noon. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Kanya kasi tinupad niya ang dasal ko na ingatan ka. Tapos ngayon na nagkita uli tayo, alam ko na nakikinig talaga siya. Ya, ayoko na po magkahiwalay tayo ulit. Hindi ko na po kakayanin pag nagkalayo pa tayo tulad ng dati. Mahal na mahal ko po kayo. Para ko na po kayong tunay na nanay. Sino bang may sabi sa'yo na magkakahiwalay pa tayo? Ngayon pa na nagkita uli tayo, anak. Hindi na kita iiwan, Vian. Pangako yan. Wala pong pagsidla ng saya na nag-uumapaw sa puso ko nang makita ko si Yaya Trining sa palengke ng araw na yon. Hindi ko na nga matandaan kung ilang taon simula noong huling beses ko siyang nakita. Hindi ko na rin siya noon kinontak bilang pagsunod sa kagustuhan ng mama ko, Papa Dudut. At kahit masakit sa kalooban ko, kumbagay nag-move on na lamang po ako sa buhay namin na hindi siya kasama pero walang araw at gabi simula noon na hindi ko siya naaalala. Malaking parte na po ng kabataan ko si Yaya Trining dahil siya na ang kinamulatan kong nanay noong mga panahong busy sa ibang bagay ang mama ko. Yung pagmamahal po niya sa akin ay para bang tunay na anak na kahit na hindi naman kami magkadugo. Hindi ko po makakalimutan yung mga panahong kinakwentuhan niya ako ng mga kwentong bayan bago matulog. Yung sabay kaming kumakain ng cassava cake na pinagtulungan naming gawin. Yung paghahatid sundo niya sa akin sa school at pagpalakpat ng malakas noong graduation day ko kasi proud na proud daw siya sa akin. At higit sa lahat ay yung paglalaro namin ng paper doll. Mahal na mahal ko po si Yaya Trining. Pero kaakibat po ng saya ng muli naming pagkikita ay labis na lungkot naman matapos kong malaman na namatay na pala ang kaisa-isa niyang anak. Wala na siyang kasama sa buhay, Papa Dudut. Tapos nagkataon na nagsara ang tindahan na pinagtatrabahuhan at nagbawas ng empleyado kaya nawala ng pagkakakitaan si Yaya Trining. Doon ko na po naisip na kupkupin na lamang ang taong nagmahal at nag-alaga sa akin simula pagkabata at kunin na rin kasama ng mama ko. Malaki pong kaginhawahan simula nang bumalik si Yaya Trining sa buhay namin dahil mas nakakapagtrabaho po ako ng matiwasay at walang ibang inaalala, Papa Dudut. At kahit hanggang sa dumating yung araw na kinakatakutan ko, walang iba kundi noong namatay si Mama dahil sa mga komplikasyon ng sakit niya, ay hindi po ako iniwan ni Yaya Trining. Tinupad po niya ang pangako niya sa akin. Siya po ang kasakasama ko sa buhay at sa bahay namin dahil parang tunay na ina na ang turing ko sa kanya. At ako naman po ang anak niya. Sa katunayan, si Yaya Trining po ang naghatid sa akin sa altar noong kinasal ako sa long-time boyfriend ko, Papa Dudut. Yun po yung araw na may tuturing ko na isa sa mga pinakamasaya at hinding-hindi ko makakalimutan.
Lala pong ubo niyo ah. Gusto niyo ba magpatingin na sa doktor? Nako anak, ayos lang ako. Konting pahinga lang to. Natuyuan kasi ko ng pawis kakawalis dun sa labas kanina. Pagkatapos nakalanghap pa ako ng alikabok kaya nangat itong lalamunan ko. Iinuman ko na lang ng pinigang kalamansi sa maligamgam na tubig. Okay po, pero pag hindi pa rin umokay, magpapacheck up na tayo ha. O sige, pero wag ka na kasi masyadong mag-alala. Siyempre po mag-aalala ako kasi ayoko kayong magkasakit. Wala na nga po si Mama tapos may mangyayari pa po sa inyong hindi maganda. Hindi ko na po kaya kung pati kayo iiwan na kuya. Hindi pa naman ako aalis, nak. Malakas pa ako at gagaling din ako. Ubo lang to. Saka gusto ko pang makita yung magiging apo ko sa'yo. Excited na talaga ako para sa magiging baby mo. Ilang buwan na nga uli ang tiyan mo? 4 months po, Yaya. Ako rin po excited nang makita niyo si baby. Sana po lagi kayong palakasin ng Diyos at ilayo sa anumang mabibigat na sakit. Para po humaba pa ang buhay niyo. Lahat tayo, nak, ang sana iligtas at ingatan ng may kapal. Yaya, salamat po ha. Salamat saan? Sa lahat-lahat. Thankful na ako nung dumating kayo sa buhay ko nung bata ako kasi pinaramdam niyo sa akin yung mahalin at alagaan na para bang totoo niyo akong anak. Hindi ko po makakalimutan yung mga pag-aasikaso niyo sa akin. Yung mga bonding natin sa pagluluto ng ulam at paggawa ng paborito nating dessert na cassava. Nung umalis kayo sa bahay, may mga araw na lagi ko pong ginagawa yon. Kasi pag nakakakain ako nun, kahit papano, nababawasan yung pagkamiss ko sa inyo. Kaya lang, nahihirapan po akong lunukin kasi naiiyak ako habang ngumunguya. Dati kasi, 2 tayong kumakain nun tapos ako na lang mag-isa. Oh, Vian, huwag ka namang umiyak, nak. Sorry, Yaya. Hindi ko lang po mapigilan. Siguro extra emotional lang din kasi buntis. Naiintindihan ko naman. Pero magkasama na tayo ngayon. Pwede uli nating gawin yung mga bagay na ginagawa natin nung maliit ka pa. Pwede tayong magluto ng mga paborito mong ulam o gumawa ng mga dessert na tinuro ko sa'yo. Lahat yun pwede na nating gawin ngayon, nak. Vian, hindi lang ikaw yung gustong magpasalamat kasi ako rin. Katulad mo, walang araw na hindi kita inisip simula nung umalis ako sa bahay nyo. Alam ko namang matapang kang bata, matyaga, matalino, maabilidad at mabait. Kaya nga yun na lang ang iniisip ko para kahit mahirap na mapalayo sa'yo, nakakahugot na rin ako ng lakas para maipagpatuloy ang buhay. Buti na lang nandyan kayo. Mas kinakaya ko pong harapin ang buhay kasi alam ko kasama ko kayo. Kahit na hindi ko po kayo totoong nanay, yung pagmamahal niyo sa akin parang tunay na anak. Malaking bagay yung pagbalik mo sa buhay ko. Lalo ngayon na nawalan ako ng anak, Vian. Tinutulungan mo kong malagpasan yung malungkot na bahagi ng buhay ko. Kahit kailan, hindi madali para sa isang magulang na mamatayan ng anak na dinala niya ng 9 na buwan sa tiyan niya. Marami ako noong pinagsisisihan. Gusto kong bumawi sa anak ko pero huli na ang lahat. Wala na siya. Kinuha na siya sa akin. Kung nasan po anak niyo ngayon, sigurado, proud po siya na naging nanay niya kayo. Hindi niyo man po siya nakasama ng matagal, na iparamdam niyo naman po sa kanya yung pagmamahal ng isang magulang. Doon pa lang, alam kong sapat na kayo sa kanya. Salamat sa mga sinabi mo, anak. Gumaan ang loob ko. Totoo naman po kasi lahat yun. Marami pong nagiging magulang lang pero hindi marunong magpakananay o magpakatatay sa mga anak nila. Yun po kasi naranasan ko kay mama. Pero nung nagkasakit siya, nagsorry naman siya sa akin at nagkabati kami. Hindi na rin po ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya kasi mama ko pa rin siya. Mas nanaig po yung pagmamahal ko at pagpapatawad katulad nung turo niyo sa akin. Mahal na mahal ko po kayo, Yaya. Mas mahal na mahal kita.
Totoo po na kapag pinalaki sa pag-ibig ang isang bata ay nadadala niya yon sa kanyang pagtanda. At naipapasa niya yon sa ibang tao lalo na sa magiging mga anak niya sa hinaharap. Hindi po perpekto yung pamilyang kinalakhan ko, Papa Dudut. Pero meron pa rin pinapadala ang Diyos na mabubuting tao upang maging gabay sa simula ng pagkabata. At yun ay walang iba kundi si Yaya Trining. Hindi ko po siya kaano-ano, hindi ko siya totoong nanay pero mahal na mahal niya ako na para bang tunay niyang anak. Kaya nga ang laki ng pasasalamat ko sa Diyos na pinagkaloob niya sa buhay ko si Yaya Trining. Papadudot sa kasalukuyan ay healthy po ang yaya ko na nagsisilbi ko na ring pangalawang ina. At kasakasama namin sila ng anak ko na naglalaro at nagbabanding. Masasabi ko po na masayang-masaya ang anak ko at sobrang close po sila ni Yaya Trining. At para sa akin ay malaking bagay na nasa buhay naming mag-asawa si Yaya dahil siya po ang nagsisilbi naming gabay. Lalo na pag kailangan namin ng payo at pangaral mula sa nakakatanda. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko. Sana po'y maraming nakuhang aral at inspirasyon ang mga kabarangay natin sa kwentong ibinahagi ninyo. God bless po sa inyo at sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Vian. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.